Ito yung ulam na kahit ilang beses mong inidin, hindi ka magsasawa. Hi guys! Welcome back to another mini vlog. So ngayon nga is magluluto tayo ng kalderetang beef. First time ko nga magluluto nito. Nag-crave kasi yung asawa ko sa kalderetang beef. So dito nga namili kami ng kalahating kilo na baka. Hinugasan ko na nga muna isa-isa yan at medyo malalaki yung hiwa niya. Kaya hinati ko muna sa dalawa yung medyo malalaki at yung iba hinayaan ko na. At dahil nga wala kaming pressure cooker at wala kaming gas stove, dito ko siya lulutuin sa rice cooker namin. Medyo matagal ko na nga itong ginagawa since nasira yung electric stove namin. Pero in fairness, ang diba, tsaka nakakaluto talaga siya. So dito nga, nilagyan ko muna ng mantika para magisa ng bawang at sibuyas. Pagkatapos nilagay ko na nga dyan yung beef. Hinalo-halo ko nga lang siya ng konti para hindi siya ma-steam. Tapos hihintayin ko lang siya hanggang maging brown na siya. Tapos naglagay ako ng 2 cups of water. Tapos maghintay lang ako ng 1 oras para mapakuluan lang siya. Habang pinapakuluan yung baka, hiniwa ko muna yung mga gulay, yung carrots, patatas at bell pepper. Pagkatapos nga, hinugasan ko na nga muna yung mga gulay. So prepare ko na nga rin tong butane gas stove namin kasi dito ako magluluto. Nilagay ko na nga pala yung mini kawali namin kasi piprituhin ko yung mga gulay. Nilagyan ko na nga muna ng konting mantika at saka nilagay ko na nga muna yung patatas. Nung medyo okay na, hinango ko na nga siya. Saka sinunod ko na yung carrots. Hinango ko na nga yung carrots after yung maluto. Sinunod ko na rin yung mga red bell pepper. Prinito ko din ng saglit lang yung green bell pepper. At ito na nga, luto na yung mga gulay. Hintay na lang kumulo at lumambot yung beef. Pagkakulungan ng 1 oras ng beef, sobrang lambot niya, pero dito ko siya niluto sa butane gas stove namin. Naglagay pala ako ng kaldereta mix. Ito yung rason bakit nagluto kami ng kaldereta kasi nakita ng asawa ko yan sa grocery. Nag-crave siya dyan sa picture ng kaldereta. Yung isang buong nga nitong kaldereta mix, pang 1 kilong baka, pero kalahating kilo lang yung lulutuin ko. So, tinansya-tansya ko lang yan. Pero parang sobra yung nalagay ko kasi ang anghang niya, grabe. Habang naglalagay nga ako ng recipe mix, naubusan pala ako ng butane, kaya nagpalit muna ako ng bago. Almost 7 months na nga to sa aming butane gas stove namin, pero okay pa rin naman siya hanggang ngayon. Nagustuhan ko nga ang design nito kasi ang aesthetic niya. Tapos madali lang idikit yung butane niya kasi magnetic siya, kaya safe talaga. So ayan, kumukulo na nga pala siya. Isa-isa ko na nga nilagay yung mga gulay. Inuna ko nga muna tong patatas at carrots para medyo lumambot siya ng kaunti. Pagkatapos nga niya, nagsaing na din ako kasi anong oras na, 7:00 na niyan. So isang gata nga yung sinaing ko, dinagdagan ko lang ng kaunti kasi nga masarap yung ulam. So after nga kumulo ng may gulay, sinama ko na rin dyan yung red bell pepper tsaka green bell pepper. So hinihintay ko na nga lang dyan, medyo lumapot yung sabaw ng kaldereta. Dito kasi sa instruction ng recipe mix, yung recipe mix lang yung yung ingredients niya, tsaka yung gulay, tapos yung karne. Nung nag-search ako, mas masarap pala siyang may rino. Hindi ko nga nagustuhan yung lasa niya kasi medyo maanghang kasi parang ang daming ko nalagay. So dito nga sa video, hindi ko siya nalagyan ng rino kasi wala naman kaming rino na ingredients. Pero kinabukasan nga, nilagyan ko yan ng rino, tsaka cheese. Nung naglagay kami nun, dun talaga sumarap yung kalderetang baka namin. Lumapot din yung sabaw niya. Hindi ko na nga lang din na-videohan yon, pero yun talaga magpapasarap sa kalderetang baka. So ito guys, 5 kainan namin to kasi nga malalaki naman yung hiwa ng mga beef. Saka marami na din yung gulay. Dahil nga sa luto ko na to na kaldereta, successful naman siya kasi nga ginawa namin ang paraan kinabukasan. So yun lang, thank you for spending another video with me. So sana may natutunan kayo. So yun lang, bye, see you soon!